Literal na kapag ka may itinanim, may hinihintay kang aanihin. Nitong mga nakaraang araw ay nakapag-ani na ako ng mustasa na nakatanim lang sa mga pet bottle. Ngayon naman ay pwede nang anihin ang mga tanim kong spinach na itinanim ko pa din sa mga bote ng soft drinks. Kaya kung ikaw ay nakatira sa isang lugar na walang espasyo o bakanting lupa na pagtataniman, pet bottle lang ang katapat niyan. Maaari kang makapagtanim ng mga gulay na para bagang ikaw ay nasa probinsya. Maraming uri ang spinach at ang isa sa pinakapopular ay ang green amaranth. Ito ay mayaman sa fiber, antioxidants at maaari makapagpababa sa mga matataas ang blood pressure. Napapalakas din ang ating immune system at nakakatulong na mapaganda ang ating kutis o balat. Bukod pa dito ay pinapalakas din ang ating buto at nakakatulong na mapaganda ang ating paningin. Paano ba ang pagtatanim ng spinach sa container? Maglagay ng lupa sa isang tray na may kapal na 1 pulgada. Kung hindi mo pa napanood ang ating video paano tayo makakagawa ng isang maganda at epektibong lupa na pagtataniman, pakicheck na lang ang description at doon ko ilalagay ang link ng video. Ibudbud sa tray ang mga buto at siguraduhin na ito ay may kalat. Pagkatapos ay bahagyang tabunan ng lupa. Diligan at gumamit ng sprayer sa pagdidilig. Ilagay sa isang lugar na may sapat na liwanag. At pagkalipas lamang ng 5 hanggang 7 araw, ang mga buto ay tutubo na. Hintayin ang pagkakaroon ng ikatlong dahon o true leaves bago magsagawa ng paglilipat tanim. Maging maingat sa pagsasagawa ng transplanting. Kadalasan marami ang nagkakamali sa prosesong ito dahil hindi naiiwasan na maputol ang mga maliliit na ugat. Gumamit ng anumang bagay na makakatulong na maiangat ang mga binhi. Ito ay dapat gawin sa hapon o sa gabi nang sa ganon ay nakalampas na ang matinding sikat ng araw. Kung ito ay gagawin sa umaga, ilagay pansamantala sa lilim. Pagkatapos ay diligan at muli ay gumamit ng sprayer habang maliit pa. At pagkalipas ng 1 linggo matapos ang transplanting ay umpisahan ang pagbibigay ng pataba. May 2 uri ng pataba ang makakatulong sa mabilis na paglaki, paglapad at pagkakaroon ng mga berdeng dahon. Ito ay ang grass clipping tea fertilizer o fermented plant juice. Alinman sa 2 ito ay maaari nating gawin bilang pataba. Muli ay ilalagay ko sa description ang link ng mga video paano ito ginagawa at paano ang tamang aplikasyon. Kung sakaling ikaw ay may Epsom salt ay maaari kang magdilig nito 2 beses sa isang buwan. Maghalo ng 1 kutsara sa kada 4 na litrong tubig. Ang buong detalye sa paggamit ng Epsom salt ay mapapanood din dito sa ating channel. At pagkalipas ng humigit kumulang 1 buwan, ang mga dahon ay maaari ng anihin. Unang anihin ang mga malalaking dahon. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po muli si Kuya Don at maraming salamat sa iyong panonood.